Alright. Time check tayo, alas 10 na ng gabi, pero ganito pa rin yung itsura dito sa Davao City sa aming Rojas Night Market. Marami pa rin tao. So sa mga taga Davao dyan na nagtataka kung anong ganap ngayon dito sa Davao City, December 7, Sunday, Family Day, Church Day, pero kita nyo ang dami pa rin tao gantong oras, mag alas 11 na kasi kanina matagal silang nag-open dito sa Rojas Night Market para maglatag ng kanilang mga paninda. Kasi nga merong nangyaring dito, may event na banda dasig, yung mga drum and bugle choir na mga palabas so paligsahan yon, parang competition. So nagsisimula siya around 3 PM hanggang alas 9 ng gabi if I'm not mistaken, parang yun nga 9 PM nga. So yan ay parada, bali nagsisimula yung parada doon sa may Freedom Park, yan sa may Ateneo, sa may Marco Polo Hotel. So ang niyan, ang kanyang ruta papuntang City Hall of Davao, kaya nagkaroon ng lock or ataw dyan, parang nagkakaroon ng rerouting sa mga jeepney, sa mga biyahedor, rerouting para sa mga may mga sasakyan, rerouting kasi may mga kalyeng sinasarado, giving way para sa mga sumasali sa mga contingents. So yan po yung ginawa natin ngayon, update so Davao City December 7, Sunday, banda dasig. So alas 10 ng gabi na. So tingnan natin kung akala ko kanina kasi ni-anticipate ko siya na baka wala ng tao masyado ngayon kasi nga tapos na yung paligsahan and mag alas 11 na, pero ito kita nyo dami pa rin tao. Tapos bukas wala pa daw pasok sa Lunes, hindi ko alam kung bakit, hindi rin ako sure kung totoo kasi sabi nung estudyante na nakausap natin, siya lang naman isa yung tinanong nagsabi, so wala pa tayong na-verify na iba. So bakit kaya walang pasok bukas Lunes? Ayan Rojas Night Market, isa talaga to sa most most tourist or most visited tourist destination sa Davao City. So dahil sabi ko sa inyo kanina na pupuntahan natin or bibisitahin natin yung mga kalyeng sinarado kanina, titingnan natin yung hitsura ng Davao City dito sa may downtown area papuntang City Hall. So ito na yun. Rojas Night Market. Oops. So isa to sa pinaka most visited tourist destination sa syudad ng Davao. Massage, meron kayo ditong may experience na hilot. Yan massage. Tapos syempre mga tuna, anything pwede kayong kumain dyan sa loob. Mga sugba-sugba, grilled tuna. Walang baboy dito, pagkakaram ko parang wala hindi masyadong, may bumibili pa rin naman kasi may mga pork eater naman sa Davao, pero bilang lang sila. Mas marami dito Adventist and mga Muslim, kababayan natin mga Muslim. Diba, daming tao maganda dyan, masaya. Sambango pa ng pagkain, grabe. Wala nang event tapos na kasi wala nang stage dito sa lugar na naka-install. Wala na nailigpit na yung tablado. Ibig sabihin the competition is over. Dito yung kanina nagligpitan na sila. Ligpit na. So dyan yung stay entablado kanina. Tapos ang mga contingents ay magsisimulang maglakad or magparada papunta doon sa City Hall. Yan, si Emerico Street. Sa mga nagtatanong dyan, mga taga Davao,
Kung curious kayo kung kailan or anong oras natapos yung traffic na nararanasan kanina. So alas 10. Wala nang masyadong tao, wala nang masyadong sasakyan. I mean, wala nang traffic, no? Di kagaya kanina na grabe yung mga main roads natin. Talagang nagsasuffer yung mga motorista. So ito yung Rojas Avenue Extension. Tapos punta pa tayo sa unahan dyan. Intersection ho yan, rotonda ulit yan. Sa may Ponciano Bangoy. Tama, Ponciano. Basta Ponciano Bangoy o basta Ponciano. So Ponciano Street yan, pupuntahan. Diyan tayo dadaan papuntang City Hall. Kasi yung same recto, ano tayo doon eh. Salubong. At saka one way. Dito one way lang din naman, pero yun na nga yung kanyang direction is papuntang City Hall. Hanggang ngayon one way, ginawang two way itong lugar. Kahapon pag normal days walang event, lang to, one way lang to rito. Ngayon naging two way siya, yung may harang. Two way lane. Lang, dito na tayo. Ayoko nang sumama dyan sa paikot-ikot. Yun, one way kakol. I mean, hindi madadaanan kasi may nakaharang pa. Hindi pa tapos magligpit ng mga entablado. Okay, Ponciano Street. Ponciano Bangoy. Isa rin ito dapat puntahan nyo, library. High-tech din library namin dito. High-end. I mean, hindi high-end. Siya, modern. High-tech ang aming library. Pinakamagandang library sa buong Pilipinas. Dito makikita sa Davao City. Libre syempre, walang bayad. Maliban doon sa 100 pesos na parang membership card, ganun. Ito yung nasusunog, doon yung Segunda Complex. Kapitan Tomas Monteverde, shout out. Mga nag-aaral dyan, mga nag-aalma mater sa Kapitan Tomas Monteverde. Likod nitong eskwelahan na to ay People's Park. Doon yung makikita ang Davao City Museum. Isa na yata yun sa pinakamagandang museum sa Pilipinas na walang bayad ulit, libre syempre. Grabe, sa Davao ka na makita ng mga libre. Sa ibang lugar wala. Kahit ultimo CR sa public transport terminal, mga terminal may mga bayad. Although hindi lahat, may mga ilan naman na walang bayad. Okay. Yung nito sa Davao, ang maganda sa Davao, isa sa rason bakit safe ang Davao City. Safe kang maglakad dito kasi yung police visibility namin talagang percent, Hindi ka talaga matakot dito na maglakad sa dilim kasi ang mga police namin sa Davao ay aktibo. Hindi kagaya sa ibang mga kapulisan sa ibang lugar, ibang LGU na tulog. Nagtotong-it, nagmamadyong, nagsusugal. So hanggang ngayon alas 10:30 na. Pero pa rin tong parte na to dito or itong portion na to ng Ponciano. Kaya pala marami pa natin nakikita ang mga sasakyan sa ibang mga kalye. Kasi hindi pa pala to passable ang ibang mga portion. So might as well ang San Pedro Street ngayon baka hindi ito passable, Sige, makikita naman natin yan ngayon at yun ang pupuntahan natin.
Oh, balikan natin yung police siya, ha? So yun yung maganda. Davao City Davao City Police Office ang may pinakamaraming award na nakukuha. Second ang Marikina. Kasi ano yan depende kasi yan sa mayor. Mandato, di ba? Kung gaano kagaling yung mayor, syempre yung mga kapulisan susunod talaga yan kasi nga yun yung utos ng local executive nila. Local chief executive. So yung area na yan, Bolton Street papuntang City Hall. Ito naman ay JP Laurel Avenue. Ayan. So ito naman na may harang pa ang dito Ponciano Extension. Tapos ang sagad niyan, dulo niyan, bubungad sa iyo diyan pag papasukin mo yan. Bubungad sa iyo ang City Hall of Davao at yun yung puntahan natin ngayon. So maganda dito na portion, close pa rin siya, hindi pa siya pwedeng daanan ng mga vehicles. Yung pinuntahan natin, yung pinakaunang video is Rojas Avenue, para to sa mga hindi taga Davao na gustong pumunta rito. Kung ikaw man ay may balak kang mamasyal dito sa syudad namin, kahit paano, city tour. So mula doon sa Rojas Night Market papunta rito ay pwede mo lang lakadin, lapit lang, very lang siya, accessible. Or the other way around, dito ka mag-start sa City Hall of Davao, picture taking ka dito sa aming City Hall ground, and lakad ka papuntang Rojas Night Market. Tapos doon ka dadaan sa same Recto Street kasi walang makikitang overhead wires na napakagandang tignan, very appealing sa mata. Naabutan natin ngayon ay award giving or announcement of winner. So yun na nga, yung champion ay number 1 daw. Together with his associate manager, Joseph Kravchik or Christian Empero for the results. Thank you very much once again to your second down coming. Okay na, so we're done sa ating pamamasyal. So time check tayo, mag-aalas 11. Alas 10:52 or 10:52 ng gabi. 8 minutes to go, 11 PM na, pero marami pa ring tao dito sa lugar kasi nga hindi pa tapos yung announcing of winners. So ibig sabihin, mamaya-maya pa talaga to dito tatahimik, mga alas 12. Okay na, so sa mga umalis kanina medyo maaga pa, like siguro gutom na, pagod na kakatayo. So hindi nyo naman tayong announcement of winners at curious kayo kung anong oras natapos. So ito na yun, natapos alas 11. So that's all. Thank you for watching. Have a good day, have a great day lahat dyan, at good night and sleep well. See you tomorrow, sa iba't ibang mga video.